Ladies and gentlemen, the Philippine Airlines welcomes you to Manila at Ninoy Aquino International Airport. The local time is 10 a.m. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened and keep the aisle clear until we are parked at gate. Announcement ng isang flight attendant sa sinasakyang eroplano. Galing sa bakasyon si Vivian sa Switzerland at kadarating lang niya sa Pilipinas. Nagmamadali na agad siyang umuwi dahil marami pa siyang gagawin sa kanyang bagong bukas na small business. Mabuti na lang talaga't hindi pa tapos ang araw na to para sa kasiyahan ko. Sabi niya sa kanyang katabi na si Michelle. Magiging busy ka na naman sa business mo, kaya mamayang gabi din ay magpa-party na muna tayo. Excited na sambit ni Michelle sa kanya. Binilisan ni Vivian ang kanyang paglalakad, kaya nagmadali na rin si Michelle habang hila nito ang dalawang mabigat na maleta. Magdahan-dahan ka naman sa iyong paglalakad, Viv. Giit nito dahil hinihingal si Michelle, pero hindi niya sinunod ang kanyang kaibigan. Bagkos ay tumingin lang siya dito at ngumiti ng nakakaloko kay Michelle. Ang bagal mo kasi eh. Wala lang nagawa si Michelle sa kaibigan nitong parati yatang nagmamadali sa buhay. Pero nahinto si Vivian nang biglang may bumangga sa kanyang isang malaking lalaki. Dahil din sa bigat ng kanyang mga dalang maleta, ay hindi na niya nabalansi ang tama ang kanyang sarili. Natumba siya habang nakapikit. Viv! Sigaw yun ni Michelle. Nabitawan din ito ang hawak na maleta at hinihingal na nilapitan ng kaibigan nitong si Vivian. Agad din itong binangisan ang lalaki na bumangga kay Vivian. Hoy, ikaw lalaki ka. Bakit mo naman binangga ang kaibigan ko? Hindi mo ba nakikita ang dinadaanan mo, ha? Matinis na sigaw nito. Kaya si Vivian ay naidilat niya ang kanyang sarili habang unti-unti niyang inayos ang kanyang damit. Tiningnan niya ang lalaki habang nakakunot ang kanyang noo. Hindi man lang ako dinaluhan. Hindi man lang nagsorry. Giit niya sa kanyang sarili sa mga oras na yon ay nagpipigil lang siya sa kanyang sariling sumagot sa lalaki. Mitch, umalis na lang tayo. Wala tayong mapapala. Alam mo namang nagmamadali ako, di ba? Kaya tara na at huwag mo na lang siyang pansinin. Yaya niya kay Michelle. Pero humarap si Michelle sa lalaki na gusto nang sumuntok. I'm so sorry, ladies. Hindi ko sinasadyang mabangga kayo sa ganitong rush hour. Kaya paumanhin at mauna na ako sa inyong dalawa. Sabi nito sa malumanay na boses. Habang nakatingin si Vivian sa lalaki habang ito nagsasalita, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Bakit ang lakas ng dating ng lalaking to? In all fairness, walang tapon si itsura at buong katawan nito. Lintayan niya sa kanyang sarili. Viv, sa tingin ko'y hindi na nga natin kailangan pang kumprutahin ng lalaking to. Sabi ni Michelle na umatras pa. Sa ginawang yun ni Michelle, alam niya kung anong nasa isip nito. Basta pagkatapos ng eksenang ito, ay alam ni Vivian na marami na namang masasabi itong kaibigan niyang walang jowa kahit maganda naman. Bago umalis ang lalaki sa harapan niya, tiningnan muna siya nito na para bang gusto siya nitong makilala. Mabilis ang mga galaw ng ibang tao nang nasa kanilang paligid at sa isang iglap lang ay wala na sa kanyang paningin ng lalaki. Agad niyang tiningnan si Michelle. Alam mo, Viv, nung nagsalita siya ay biglang nagbagong emosyon ng buong katawan ko. In fairness, kahit ang boses niya ay gwapo din. Gusto ko ng ganoong jowa, Viv. Malanding sabi nito sa malakas na boses. Kaya mabilis na hinila ni Vivian ang kanyang maleta at iniwan niyang mabagal na kaibigan. Hoy! Matapos kitang ipagtanggol sa lalaking yon, ay iiwan mo lang ako? Giit nito. Nasa likuran niya lang si Michelle. Nang nasa labas na sila ay hindi pa rin tumigil si Michelle sa kakaputak. Ang kagustuhan din itong magkaroon ng ganoong jowa ay bigla ring nagbago na saglit lang din itong nakakita ng isang makinis na lalaki. Alam mo, Viv, para kasing nakita ko na sinadya ka lang talagang banggain ng lalaking yon. Paano mo naman nasabi yun? Kung ano-ano pa naman ang mga sinasabi mo. Totoo nga. Kakahabol ko sa mga hakbang mo'y nasa harapan ko lang talaga ako nakatingin. Akala ko nga'y nakita mo siya. Totoo ngang bumangga lang siya sa'yo. Sure ako na bet ka ng lalaking yun. Delusional ka talaga, no? Kung ano-ano na lang kasing binabasa mo. Giit niya dito. Sumagot si Michelle sa kanya, pero hindi niya na ang mga yun pinakinggan dahil inisip din niya ang sinabi ni Michelle na binangga siya ng sadya ng lalaking yun kanina lang. Kung sinadya niya yun, ano naman ang motibo niya? Dahil rush hour na
At may flight pa si Dave ay nagmamadali siyang pumasok sa headquarter ng mga piloto. Isang piloto si Dave na isang sikat na airlines. Mabuti na lang din na maaga siyang nakapagtrabaho para na rin mabigyan niya ng bagong kinabukasan ang kanyang pamilyang naghihirap noon. Kaya ngayon na naging piloto na siya, minamabuti niyang magkaroon ng maraming pera para sa sarili at sa kanyang pamilya. Ngunit sa maraming taon na lumipas, isang bagay na lang hindi pa niya natutupad, ang magkaroon ng magandang jowa. Kailan ko kaya siya makikilala? Iyan ang parati niyang tanong sa kanyang sarili. Dave! Tawag ni James sa kanya. Hindi niya kaibigan si James, pero ito lang mabilis na makausap sa trabaho. Minsan na rin niya itong naging co-pilot. Bakit James? Ikaw di ba ang magpipiloto sa bagong labas na eroplano ngayon, Dave? Tanong nito. Natawa na lang si Dave. Chismoso rin kasi ito. Nagulat rin ako sa impormasyon sa head eh. Kaya isang oportunidad ito para sa akin. Grabe na talagang kaibigan ko oh. O siya, kapag nakabalik ka na dito, don't forget to remember us para sa inuman ha. Kaya mo bang maglasing? Ako pa ba? O siya, it's ready time. Kaya maiwan ko na kayo dito. Paalam niya. Tinap niya ang balikat ni James bago tumango siya sa iba ring piloto at nagmadali ng hinila ang isang maliit lang na maleta. Nagmadali na siyang tumungo sa kanyang eroplano na pagmamanehoan niyang biglay napahinto siya dahil hindi sa kalayuan ay nakita niyang isang babae na talagang maganda at sexy. Siya na yatang babaeng pinapangarap ko. Sabi niya sa sarili habang hindi pa rin niya ibinaling sa ibang direksyon ang kanyang mga mata. Ang ganda naman niya. Tanging nasabi niya. Tiningnan ni Dave ang kanyang relo. May 20 minuto pa naman siyang natitira kaya humakbang na siya. Alam niya nagmamadali ang babae dahil rush hour na. Paano kaya kung banggain ko siya? Tanong niya sa kanyang sarili. At nang nasa harapan niya malapit ang babae, ay agad niyang binangga ng mahina ito. Naipikit niya ng konti ang mga mata, pero agad niya itong idinilat dahil gusto niyang makita ang reaksyon sa mga mata nito. Kahit ang reaksyon niyang parang nasasaktan na yung cute tignan. Giit pa niya. Kahit nasa bahay na si Vivian, ay hindi pa rin niya maiwasan ang kanyang sarili na hindi isipin ng lalaking na bangga kanina lang. Ano naman tong nararamdaman ko? Giit niya sa sarili. Hindi naman ako agad nagkakagusto sa isang lalaking hindi ko malang nasilayan at nakilala ng lubusan. Sobrang bilis lang naman nun. Patuloy pa niya. Kahit gabi na at pagod galing sa trabaho niya, inaasikaso pa rin niya ang ilang orders online para sa kanyang business. Nang masettle niya ang ilang orders, ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Matawagan nga si Michelle. Wika niya sa sarili. Sana nga lang ay hindi pa natutulog ang kanyang kaibigan. Nakailang ring siya muna bago masagot ni Michelle ang tawag. Ang tagal mo naman. Wow ha? Wala man lang bang hi or hello dyan? Galing kasi ako sa kusina. Iniwan ko lang ang cellphone ko. Lucky you. Naisipan ko pang magluto at mag-video ng sarili ko. Kinuha ko tong cellphone ko. At sakto namang tumatawag ka. Ano ba namang kailangan mo sa ganitong gabi na? Mahabang sabi nito. Natawa na lang si Vivian. Hindi dahil sa kausap niya, kung hindi sa kung ano ang kailangan niya kay Michelle. Tumikhim na muna siya. Actually, nagdadalawang isip siyang sabihin niya ito. Pero total ay naabala na naman niyang kaibigan. Kaya sasabihin niya na. Tungkol sa lalaki ka, tama nga ako. Iyan nga ang kailangan mo. Aba, malay ko ba na sa sobrang bilis na pangyayari ay nabother ka agad sa lalaking yon? Wait girl, stop dreaming. Hindi mapapasa yung lalaking yun no? Sabi nito sa matinis na boses. Nangunot ang kanyang noo. Hoy girl ka rin. Hindi ko naman sinasabi na mapapasa ka ng lalaking yun. Hindi ko lang alam kung bakit hanggang ngayon ay nasa isipan ko pa rin siya kahit sobrang bilis lamang ng eksena kanina. Baka talaga'y may masamang motibong lalaking yun. Baka gusto niyang kulami. O baka ay gusto mo lang talagang lalaking yun. Sa tono ng boses nito'y alam niyang nang iinis lang ito sa kanya. Nag-ikot na lang siya ng kanyang sariling mga mata. Pero alam mo ba, parang nakita ko na siya noon pa man. Kwento niya. Narinig niya ulit ang pagtawa ni Michelle kaya suminghap siya ng malakas. Muli itong nagsalita. Alam mo, ganyan na ganyan din ang sinabi noong unang pagkikita niyo ni Paul. Sinabi mong parang nakita mo na siya dati. Kahit pang totoo,
Ay hindi naman talaga. Muli siyang umirap. Kung nasa tabi lang niyang kaibigan, ay sigurado siyang nabatukan na niya ito. O siya, ibababa ko ng tawag na to. Wait lang naman, Viv. May kukwento pa ako sa iyo tungkol sa lalaking yun. Mabilis na pigil nito sa kanya. Agad naman siyang napahinto sa binabalak. Dali na, ay kwento mo na agad sa akin ang lahat. Sabi niya na para bang alam na niya kung saan patutungo ang kwento ni Michelle sa kanya. Eto na nga, Maring Marites. Naalala mo ba last year nung nagpares tayo? May nakita kasi akong guy noon sa Eiffel Tower. Madala yung titig niya sa'yo, Mars. At eto pa, para kanyang gustong halikan o kung anumang nasa isip ng lalaking yun. Kwento nito. Dahil sa mga sinabi nito nangunot ang kanyang noo. Wala siyang naaalala. Bakit ngayon mo lang yung sinabi sa akin? Di ba sabi ko na no secrets between us? Hoy, paano ko naman sasabihin sa'yo baka nga hindi ka maniniwala sa akin? At saka, alam kong matatakutin ka sa ganitong mga bagay, no? Lalo na sa mga klase ng ganong lalaki na parang manyakis. Pero ang point ko rito, ang lalaking nasa Paris at ngayon na nasa airport ng Pilipinas ay iisa. Bakit ko naaalala? Kasi nga, may photographic memory ako. Paliwanag nito. Hindi alam ni Vivian kung ano nga ba dapat ang kanyang tunay na maramdaman sa ganitong nakukuryoso siya sa isang lalaki. Siguro gusto mo talagang lalaking yun kahit parang isdang kidlat lang ang pagkikita nyo. O baka talaga ay siya ng bagong lalaki nagpapasaya sa'yo. Oh ha? After 4 years? Sabi ulit nito sa nasisihang boses. Dahil sa mga sinasabi ni Michelle, ay agad niyang pinatay ang tawag na walang pasabi. Bumagsak siya sa kama at parang baliw na sumigaw-sigaw. Ay, sana hindi ko nilang tilawagan ng Michelle na yun. Sigaw niya. Habang nasa himpapawid pa lamang si Dave pabalik ng Pilipinas, ay excited na siyang makita niya ulit ang babaeng nagbigay sa kanya ng kakaibang enerhiya sa buo niyang katawan. Gagawin ko talagang lahat para lamang makilala kita. He promised to himself. Naniniwala siyang hindi imposibleng makita niya ulit ang napakagandang babaeng yun. Nang nakabalik na siya sa headquarters, ay agad siyang sinalubong ni James. Pare, as you promised? Giit nito. Natawa na lang siya ng mahina nang buntik niyang makalimutan ang sinabi nito. May malapit lang ba na bar dito? Tanong niya dito agad. Inilagay na muna niya ang kanyang maleta sa kanyang deck. Nang muli niyang matingnan ang mukha ni James at ang iba pang mga kasamahan nila, ay maliwanag ang mga mukha nito. It's a celebration though, giit niya. May alam akong malapit na bar na swak na taste nating mga lalaki. Swestyon ni James. Agad silang lumabas ng kanyang headquarters. Nang makarating na sila si sinasabi ni James na bar, ay agad na sinalubong sila ng mga babaeng nakapanty at bra lang. Tiningnan ni Dave si James na para bang gusto na lang niyang umuwi. Ano pare, nagustuhan mo ba? Excited na sabi ni James. Hindi siya nagsalita, bagkus ay pilit niyang pinakita ang kanyang ngiti. At hindi pa man siya nakakapagsalita ng kung ano-ano, ay agad siyang hinila ni James papunta sa loob. Nasa kanilang likuran ng mga babae. Dito tayo. Iyon ang lintayan ng isa nilang kasamahan. Yung 4 naman na babae ay talagang umupo sa lap ng kasamahan niya. Mabuti na lang ay 6 sila. Si James at Dave na lang ang walang babae. At hindi tayo magiging happy ngayon kung hindi tayo kumpleto sa babae, diba? Malakas na sabi ni James dahil lumakas na masyadong musika. Nangunot naman ang noon ni Dave nang marinig niya yun. Ayaw niya sa ganun. Ikaw na lang kumuha ng babae pare. I'm fine dude. Sabi niya dito. Lumungkot naman ang mukha ni James. Magsasalita pa sana si Dave ay may lumapit na sa kanilang mga babae. At mas lalo siyang nagulat nang ang mga ito ay mga bata pa. This is so bad idea. Naisigaw niya yon pero hindi man lang na-bother ang mga kasamahan niya. Ano pare? Gusto mo bang dalawa o tig-isa tayo? No, isa yun ang dalawang yan. Well, masaya yun. Kung ayaw mo di mag-inuman na lang tayo. Huwag ka lang talaga mainggit sa amin na may mga babae. Sabi nito, nakasiyahan pa rin ang namamayani sa buong katawan nito. Saglit pang lumipas, ay hindi na makayanan ni Dave ang kanyang pagkabagot. Tumayo siya. Pumunta siya sa labas ng bar
At doon siya tumanaw ng iilang mga matatayog na building hanggang sa hindi niya inaasahan na bigla niyang nasilayan ng isang babaeng matagal na niyang nakita. Siya nga. Sabi niya sa may nararamdaman ng excitement. Pero nakadama agad si Dave ng pagkadismaya dahil may mga lalaki itong kasama. May umakbay dito. Nasa isip ni Dave na lumapit dito pero kausap pa nitong mga kaibigan. Gagawin ko ang lahat para makilala lang kita. Giit niya sa kanyang sarili bago niya pinasok ulit ang bar. Isang buwan ang lumipas simula nung nakita niyang babae sa bar pero hindi pa rin niya ito nakilala ng personal. Bagaman alam na niyang may gagawin na siyang maganda, inalam niya ang background ng babae kahit imposibleng mangyari yun at nagmumukha na siyang stalker nito. Nag-leave siya ng 2 buwan para lamang sa ganitong makilala niya ng lubusan ng babae. Habang nagkakape siya tumunog ang kanyang cellphone. Boss, uwi ka lang nasa kabilang linya pagkasagot niya. Napangiti si Dave nang mapagtantong eto na pala ang kanyang private investigator na binayaran niya para makuha niya ang background profile ng kanyang napupuso ang babae. Ina bang pinapagawa ko sa'yo? Agad niyang tanong. Nagbabaka sakali siyang makuha niya agad ang matagal niyang hinahangad. Tumikim ang nasa kabilang linya bago ito nagsalita. Yes, boss. Hawak ko na rin isang buong folder na naglalaman ng kanyang impormasyon. Malinis ko po itong tinabaho kaya wala na po kayong ipaglala dahil malinis na malinis to. Paliwanag nito. Hindi maibsan ng kahit anong kaligayahan na nararamdaman ngayon ni Dave. Maaari na ba tayong magkita? Yes po. Sa dati po nating tagbuan. Dahil sa kasiyahan niyang naramdaman, ay naramdaman din niya ang kaba. I'll give you a bonus for a job well done. Sabi niya sa boses na sobrang saya. Thank you po, boss. I will wait there po. Tugon nito. Pinatay na agad ni Dave ang tawag niya. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa dahil pumunta na siya sa dati nilang tagpuan. Nang nasa tagpuan na siya, agad niyang nakita ang kanyang private investigator. Marami ka bang nakuha impormasyon tungkol sa kanya? Tanong niya dito nang makaupo na siya. Ngumiti na ang lalaki at pinakita sa kanyang isang medyo makapal na folder. Nandito sa folder na to ang tingin ng kailangan mo. Tugon nito. Oh, 100,000 yan. Sabi niya habang inilahad sa lamesa ang isang envelope na naglalaman ng maraming pera. Kita niya ang saya sa kanyang private investigator. Di ko lubos maisip na sa isang kliyente kagaya mo ay makakakuha ko ng ganitong kalaking bonus at sa ganitong klaseng trabaho lang. Basta maayos ang pagkakagawa ng trabaho ay mabibigyan ng magandang bonus. Sabi naman niya. Tumayo na si Dave. Eto lang kasi ngayon ang kailangan ko. Kung may iba pa ako ipapagawa sa'yo, ay kukontakin na lang kita. Una na ako sa'yo. Imporma niya. Inilagay niya sa kanyang bagang folder na para bang iyon ang pinaka-kontrobersyal na folder sa mundo. Nang makasakay na siya sa kanyang kotse, ay agad siyang umuwi para mabasa na niya ang mga impormasyon. Isang buwan ang lumipas, pero hindi pa rin mawala sa isip ni Vivian ang lalaking nabangga niya sa airport. Hanggang ngayon ay gumugulo pa rin sa kanyang isipan ang ala-alang yun. Hindi ko lubos maisip na magkakaganito ako sa isang lalaking hindi ko naman talaga kilala. Giit niya sa kanyang sarili. Katabing si Michelle ngayon at pupunta sila ulit sa Hong Kong para mag-travel for the second time. Sana maganda ang ating bakasyon sa Hong Kong for the second time around. But speaking of that man, baka iba niyang nararamdaman mo, Viv. Tugon naman ito. Napakross siya ng kanyang kamay at sumandig na sa headboard ng backseat nila. Siguro kung makita ko siya ulit, baka mawala na rin tong nararamdaman kong to. Baka destiny talaga ang tawag dito? Nalilito niyang tanong sa kaibigan. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay bumuhakhak ng tawa si Michelle. Ikaw pa ba yan? Para kasing nag-evolve ang isang katulad mo. Giit nito na natatawa pa rin. Ay, hindi ka talaga tumutulong sa akin. Naghihirap na nga ako eh. Tinawanan lang talaga siya ni Michelle. Ilang sandali pang lumipas ay nasa airport na sila. Nang makalabas na sila sa taxi, ay agad na tumingin sa paligid si Vivian. Muli ko na namang naaalala ang nangyari nung nabangga ko ng lalaking yun. Sabi niya, alam niya sa kanyang puso na nagbabaka sakali siyang magkita silang ulit. Kapag nagkita sila, hindi niya sasayangin ang pagkakataong yun. Baka dito ka na lang tumira. Huwag mo naman sanang isipan yun. Sabi ni Michelle. Siniko na naman niya ito.
Pumasok na sila sa loob ng airport. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay nakaramdam si Vivian na maiihi na siya kaya tinigil niya ang paglalakad. Michelle, mauna ka na muna sa waiting area ha. Maaga pa naman eh. Maiihi lang ako sa banyo. Hindi ko na kasi kayang pigilan eh. Imporman niya dito. Tumango na lang si Michelle. Mabuti na lang ay hindi naman sila ganoong maraming dala. Hindi pa man nakakaabot sa banyo si Vivian ay bigla siyang may nahagilap na isang lalaki. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Giit niya sa kanyang sarili. Sinundan niya ang lalaki. Umabot siya sa banyo ng mga lalaki pero hindi siya pumasok. Naghintay siya ng ilang minuto pero hindi pa rin ito lumalabas. Ay, bisit naman. Bakit ngayon pa? Inis niyang sabi dahil ilang minuto na lang ay lilipad na rin ang sasakyan nilang eroplano. Ay, saan ka na ba? Tanong niyang naiinis na talaga. Hihilahin na sana niya ang isang maleta ay bigla siyang napahinto nang may tumawag sa kanya. Vivian. Tawag nito sa kanyang pangalan na nagpakunot sa kanya dahil alam niyang hindi siya nito kilala. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likuran nang masalayan niya ang mukha ng tumawag sa kanya at tong lalaking matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Ikaw? Vivian, right? Tanong nito, naniniguradong tamang ibinanggit na pangalan niya. Tumango siya. Ngumiti ang lalaki sa kanyang harapan. Sa pagngiti nito ay para bang nahuhulog ang kanyang panty. Hindi niya aakalain na dito niya ulit ito makikita. Bakit alam mong pangalan ko? Tanong niya habang naririnig niya ang sariling puso na malakas ang pagkabog. Humakbang palapit sa kanyang lalaki. Mabuti pa siya. Alam na niya ang pangalan ko. Ang importante ay muli kitang nakita. Matagal na kasi kitang gustong makita eh. Sabi nito sa malumanay na boses. Nang marinig niya yun ay para bang humina ang mga tuhod ni Vivian. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na magtanong. So, matagal mo na akong gustong makita? Bakit? Nagtataka niyang tanong. Gusto niyang malaman na katulad din ba niya ay may bumabagabag dito. Tumawa ng mahinang lalaki. Lihim na nainganyo si Vivian sa ngiti nito. Muntik pa niyang hindi mapigilan ng kanyang sariling ngumiti. Matagal na. Sa katunayan na mahigit isang buwan na yata o sobra. Kaya sobrang saya ko ngayon dahil muli tayong nagkita. Pero mukhang nagmamadali ka yata. Imporman ito sa kanya. Noon lang din naalala ni Vivian na may pupuntahan pala silang isang bansa ni Michelle. Pagtingin niya sa kanyang relo ay napabuntong hininga na lamang siya. Nawala ang saya sa kanyang buong katawan dahil naiwan sila ng eroplanong sasakyan nila. Hala, Diyos ko po, naiwan na pala kami ng eroplano. Giit niya na nalulungkot. Tumingin siya sa lalaki. Hindi niya maklara kung ano ekspresyon sa mukha nito, pero nang marinig niya ang tinig mula sa kanyang likuran, ay naipikit na lang niya ang kanyang mga mata ng mariin. Vivian! Diin ang pagkasabi ni Michelle. Isip niya ay sana kunin lang siya ng isang lupa para mawala na siya sa harap ng lalaki. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang kaibigan. Michelle, malumanay niyang sabi sa pangalan nito. Naiwan na tayo ng eroplano, Viv. Ano ba kasing ginagawa mo dito ha? Inis nitong sabi. Pero nang matingnan niya kung saan ito nakatingin, ay bigla itong nahinto. I found him here. Wika niya sa nauutal na boses. Inisip din niyang sana walang masamang sasabihin si Michelle. Ngunit sandali lang ang lumipas na siyang ikinapikit niya ulit dahil hindi talaga maganda sa tenga ang boses nito kapag tumatawa ng malakas. Ang lalaki na matagal nang bumabagabag sa iyong puso't isip ay nandito na sa iyong harapan. Ano bang hinihintay mo? Mabilis na wika nito. Muling lumingon si Vivian sa lalaki at nagsalita siya. I'm so sorry that she acted weird. Huwag mo lang siyang pakinggan o paniwalaan kanyang mga sinasabi dahil walang katuturan ng lahat ng yun. Mabilis niyang sabi habang titig na titig sa lalaki. Ngumiti lang ang lalaki. Wala itong ibang ginawa sa mga oras na yun kung hindi ang tumitig lang sa kanya. Sa mga oras na yun, ang nasa isip ni Vivian ay kung paano niya malalaman ang pangalan nito. Pero hindi niya alam kung paano. Nahihiya siya. I am Dave. Sabi nito ng kusa nang mapansin nitong nakatitig lang siya rito. Dave? I think it's nice to see you here. Sabi niya na nauutal pa rin.
Marami siyang gustong sabihin dito pero hindi man lang kumusa sa kanyang bibig. Yeah, are you free tonight for dinner? Tanong nito. Dahil sa tanong nito ay kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang kamay kaya kinuha ni Dave ang kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Si Michelle na nasa kanyang likuran ay hindi na ito umiimik pero alam niyang gusto na nitong sumigaw. Mismong siya ay pipigil lang dahil sa nangyayaring ito. Pero binawi niya ang kanyang kamay dahil sobra na siyang nanginginig. Masyado kaya itang nanginginig? Tanging nasabi niya. Lumayo ng konti si Dave sa kanya. So, what is your answer? Pero may flight pa yata kayo ngayon? Pwede namang next time. Saad nito, agad na naalarma si Vivian. She did not want to wait another long days to meet him again. Nilingon na muna niyang kaibigang nakatingin na lang sa kanilang dalawa. Yes, free ako tonight. Pero pwede bang kasama ko na lang kaibigan ko? Nauutal niyang sabi. Ay, sana hindi ako magsisisi sa naging desisyon kong to. Giit niya sa kanyang sarili. Ngumiti si Dave sa kanya. Ito yung ngiting ayaw niyang hindi makita ulit. So, see you at the Mozart's restaurant? He asked. Tumango siya bilang kanyang sagot. Mauna na pala ako Basta 7 p.m. Kung sino man ang mauna sa atin. Hahanapin na lang, okay? Tanong nito na puno ng paninigurado ang boses. Hindi na siya sumagot pa. Ngumiti na lang siya dito. Samantala, habang nasa sariling bahay si Dave, ay hindi siya mapalagay dahil nagkatotoo nga ang mapangarap niya. At hindi lang makilala niyang babae, kung hindi pati na rin ang magka-dinner date ito. Akala niya nung unay hindi ito mag-oo sa kanyang pag-aya dahil sa fight nitong na-cancel. I know you're worth the risk, Vivian. Sabi niya sa sariling refleksyon. Hindi siya mapalagay kung ano bang bagay na susuotin niya. He wanted Vivian to be impressed to him. Sobrang gusto ko talagang babaeng yun. Unang kita pa lang sa kanya. Alam ko ng bagay kami. Sabi niya sa kanyang sarili. Para sa akin ka, Vivian. Sabi pa niya sabay kindat sa salamin. Kahit hindi siya sigurado sa kanyang isusuot ay nagmadali na siyang tumungo sa pinag-usapang tagpuan nilang dalawa. Sana naman hindi niya sinamang kaibigan niya. Hiling niya. Nang nasa loob na siya ng restaurant ay agad niyang hinanap si Vivian. Tiningnan niya ang kanyang relo. Malapit lang bang alas 7 pero wala siyang maaninag na imahe ni Vivian. Nilibot niya ulit ang buong restaurant pero wala pa rin ito. Umupo na lang siya sa isang bakanting table. Sana naman hindi niya ako i-ghost. Hiling niya ulit. May lumapit sa kanya na waiter. Good evening, sir. May I take your order? Tanong nito sa respetadong boses. Serve me your best sellers. Sagot naman niya dito. Agad namang nilista iyon ng waiter. Pagkatapos ay umalis na ito. Bumuntong hininga si Dave. Ilang minuto na rin ang lumipas ay panaying bantay niya sa entrance door. Baka sakaling makita niya doon agad si Vivian. Tatayo na sana siya. Bigla siyang nahinto nang sandaling bumaling ang kanyang tingin sa daanan patungo sa banyo ng mga babae. Doon niya nasilayan ang bulto ni Vivian. Vivian! Sambit niya sa pangalan nito. Dave! Sabi rin nito, pero wala ni isa sa kanilang lumapit. Tinitigan lang din ni Dave ang kabuuan ni Vivian. Talaga namang maganda ito sa kasuotan. Sa isip ni Dave, hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin dito na gusto niya ito o huwag niyang madaliin ang lahat. Sandali pa ang lumipas, ay humakbang na si Vivian papunta sa kanyang kinaroroonan. I'm so sorry at pinaghintay kita. Matagal na ako nandito. Actually, nasa loob lang ako ng banyo. Nahihiya kasi ako sa iyo eh. Mabilis at sunod-sunod na wika ni Vivian. Hindi na rin niya ito pinagsalita pa ulit dahil tinakpan niya ang bibig nito. Ayos lang sa akin ang lahat, Vivian. Ang mahalaga ngayon ay nandito ka. Tugon niya. Ngumiti ng simpi si Vivian. Ang ngiti na para bang noon lang niya nakita at inisip niyang hindi siya magsisawang makita yun araw-araw. Nag-order ka na ba? I did. Huwag ka mag-alala. Libre ko sa'yo lahat at maupo ka na dyan. Sabi niya na para ding hindi mapigilan ang kanyang sarili dahil nasa harapan na niyang babaeng gabi-gabi na yata niyang iniisip. Habang hinihintay nilang orders ay nagsalita si Dave. Gusto niyang kahit sa ganitong sitwasyon ay makilala pa niya ito lalo.
Alam naman niyang hindi lahat ng impormasyong nakuha niya sa tulong ng kanyang private investigator ay lahat na. May kulang pa rin sa mga yun. So, ayos lang ba sa'yo na magtanong ako? Oo, pero wag pala yung nakaka-hot seat ha. Tugon nito, siya naman agad tumango. Ang alam ni Vivian ay isang piloto si Dave ng isang malaki at sikat na airline dito sa Pilipinas. Pero hindi niya ito kilala sa maraming dahilan. Alam mo Michelle, kahit hindi ako magtanong sa kanya ng mga bagay-bagay, at talagang kusa siya nagkikwento. Kaya siguro nagustuhan ko siya lalo. Kwento niya kay Michelle. Nasa bahay lang sila ngayon. Kaya pala hindi mo na agad plinano na mag-fight agad tayo sa Hong Kong kasi gusto mo na agad si Dave? Tanong nito na para bang aasarin lang siya. Malay ko ba? Sinunod ko lang talaga ang kagustuhan ng aking damdamin. Wika niya ulit. Binuklad niya ang kanyang librong binasa sa kabilang page. Bumuntong hininga si Michelle. Umayos ito ng pagkakaupo at humarap sa kanya. Tiningnan niya ito at nalilito. Oh, bakit ka ganyan kumakatingin sa akin? Kasi, ngayon ko lang to sasabihin sa iyo For the first time in my life, Bev. Bagay kayo ni Dave. Feel ko na kayo talagang magkakatuluyan sa huli. Dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan, ay sabay silang napatili. Matagal na rin kasing gustong marinig ni Vivian na sabihin ni Michelle sa kanya. At kay Dave lang ito nagkakaganoon. Wow ha, para naman akong na-excite. Sabi niya na abot langit ang kanyang ngiti. Just take the risk, kasi feel ko, nag-take ng risk si Dave para sa'yo. Tingnan mo, kahit mabilis ang galaw ng ganito, para na rin kayong matagal na magkakilala. Kwento nito. Dahil sa sinabi nito'y napaisip siya, mas lalong nakaramdam si Vivian na siya nga ang para kay Dave. Actually, hindi ko pa nasabi sa'yo ang muli naming pagkikita ni Dave. Makikita ulit kami, Michelle. Dadalhin niya ako sa Mindanao. Imporman niya dito. Kita naman niyang kasiyahang namutawi sa mukha ng kanyang kaibigan. Dumating ng araw na pupunta sina Dave at Vivian sa Mindanao. He really took the risk. Ayaw niyang magsayang ng oras. Tumatanda na siya at alam niyang kailangan niyang makahanap ng makakapiling habang buhay. Si Vivian ang kanyang napusuan. At ito lang din ang pinagtutuunan niya ng pansin. Ito lang ang kanyang mamahalin. Salamat, Dave. Matagal ko na rin gustong pumunta dito sa Mindanao pero maraming bumabagabag sa akin. Safe dito sa Mindanao. Alam mo kung marami kang naririnig tungkol sa Mindanao. Pero kagaya ng ibang lugar, may angking kagandahan din ng Mindanao. At yun ang mga bagay na yun. Gusto kong maranasan ang mga yun kasama ka. Paliwanag niya, ngunit hindi inaasahan ni Dave ang sumunod na pangyayari. Biglang yumakap si Vivian sa kanya. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na yumakap dito. May sasabihin ako sa'yo, pero mamaya na kapag naka-check-in na tayo. Imporma ni Vivian. Ngumiti siya at nagagalak sa sasabihin ito sa kanya. Dahil sa Ozamis ang kanilang pinuntahan ni airport, nag-travel sila papunta sa Bukidnon City. Malayo man ay naging worth it naman dahil mas marami silang naging pag-uusap habang nasa bus sila. Doon lang din naisip ni Dave na kahit mabilis lang silang nagkakilala, ay para bang matagal na silang nagkita. Alam mo, sa loob lang ng isang linggo, ay magaan agad ang pakiramdam ko habang kasama ka. Talaga? Ganon din kasing nararamdaman ko eh. Viv, may sasabihin ako sa'yo. Alam kong sobrang bilis nito, pero totoo to. Hindi ako nagbibiro. Vivian, gusto kita. Unang kita ko palang sa'yo, alam kong mahal na kita. Wala akong ibang masabi, Dave. Pero salamat dahil sinabihan mo ako ng nararamdaman mo. Alam mo, nung nagkabanggaan tayo sa airport, ayun din ang araw na hindi kita makalimutan. Like, what really happened to me that time? Kwento niya. Nanlaki ang mga mata ni Dave. Kahit nasa loob silang bus, ay hindi niya napigilan ng kanyang sarili na hindi halikan si Vivian sa pisngi nito. I'm so sorry. Sabi niya agad, pero hindi na umimik si Vivian. Lumipas ang mahabang mga linggo, ay mas lumalalim ang samahan ni Dave at Vivian. Sa loob ng isang buwan, mas lalong pinaramdam ni Dave sa kanya na totoo ang pagmamahal nito. Marami na ring ikunento si Dave sa kanya at ganoon na rin siya. Ayaw man niyang aminin pero ayaw niyang mawalay pa kay Dave. Mahal na rin niyang lalaking to. Michelle,
Mahal ko na talaga siya. Kwento niya sa kaibigan habang nagbabasa sila ng libro. Ay, kanina mo pa yan sinabi sa akin. Sinabi mo na rin sa akin na may nangyari na sa inyo. At sinabi mo na rin sa akin na nag-kiss kayo sa lake. Sabi nito na parabang sawang-sawa sa mga ikinukwento niya. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala eh. Sagot naman niya. Inilagay niya sa lamesa ang libro at muling tumingin sa kanyang cellphone. Hindi pa nga siya tumawag simula kahapon. Ang sabi lang niya ay tatawag siya hanggang may free time siya. Nalulungkot na sabi niya. Bumuntong hininga naman si Michelle. Viv, normal lang talaga yun sa babae na walang eksaktong kapit sa isang lalaki. Kumbaga, ang relasyon ninyong dalawa ay malabo. Sabi naman ito na siyang ikinalungkot niya. Ano ka ba? Huwag ka nga magsisabi sa akin ng ganyan. Paano? Isang araw lang kasing hindi tumawag sa iyo ang tao ay praning ka na agad. Di ba sabi mo nga na may inaasikaso siya dahil 2 linggo na lang ang natitirang day sa bakasyon ni Dave? May halong pang-aasar ang boses nito kaya tumayo siya at iniwan si Michelle. Nasa kusina siya nang hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na tawagan si Dave. Pero nakailang tawag na siya ay hindi pa rin ito sumasagot. Pumasok na lang siya sa kwarto at hindi niya namalayan sa kanyang sarili na umiiyak na pala siya. Kinabukasan ay nagulat si Vivian ng maraming beses na may kumatok sa kanyang pinto. Inisip niyang si Dave yun pero imposible naman yun dahil hindi nito alam ang kanyang bahay. Sandali lang Michelle! Sigaw niya. Nang pipitin niya ng pintuan at mabuksan nito ay si Dave ang unang nabungaran niya. Dave! Sambit niya sa pangalan nito. Pero imbis na maging masaya siya ay nalungkot siya nang makita kung anong suot nito. Nakasuot ito ng pampilotong uniforme. Good morning sweetheart. Bati nito habang nakangiti ng malapad. Hindi siya sumagot dahil ibang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Gusto niyang umiyak ng malakas dahil alam niyang hindi na ulit makikita niya si Dave. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong agad ni Dave ngunit hindi siya sumagot. Dahil ba hindi ako tumawag kahapon? Tanong nito ulit. Pero imbis na sumagot si Vivian ay umakap lang siya kay Dave. Tumutulo pa rin ang kanyang mga luha. Iiwan mo na ba ako, Dave? Tanong niya habang nasa ganong posisyon pa rin. Humiwalay ng kusa si Dave. Anong iiwanan? Iiwan ko bang baing mahal ko? 6 months lang ako sa trabaho at pagkatapos nun, magkakasama na ulit tayo. Iiwan mo nga ako, Dave. Hindi pa nga opisyal ang relasyon nating dalawa, iiwan mo na ako. Sabi niya. Muling yumakap sa kanya si Dave. Hinalikan siya nito sa noo. Hindi ko gagawin yun. This is my job, Viv. Wala akong ibang magagawa kung hindi ang magtrabaho. Kaya sana maintindihan mo rin ako. Pero huwag kang mag-alala. I promise you that. Sabi nito na may sincero sa boses. Talaga? Paninigurado niya. Tumango si Dave sa kanya. Ngunit sadyang mapusok ang mga halik ni Dave at muli nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang mga katawan. 2 buwan ang lumipas ay nalaman ni Vivian na siya pala'y buntis. Mas lalo siyang nakaramdam ng lungkot sa kadahilan ng hindi na nag-update sa kanya si Dave. Inisip niya na sa loob ng 2 buwan, hindi na siya nito kailanman inisip o hindi nito babalik sa piling niya. Tigil mo na nga yung pag-iyak-iyak mo, Viv. Payo sa kanya ni Michelle pero hindi niya ito pinakinggan. Nung nalaman niyang buntis siya at si Dave ang ama, gabi-gabi na siyang nalulungkot. Tumabi sa kanya si Michelle. Hindi maganda para sa'yo at sa baby ang pagiging malungkutin mo. Sabi pa nito. Pasensya na, hindi ko lang talaga mapigilan ang aking sarili. Kasi hindi na ako babalikan ni Dave. Walang makikilalang amang anak namin, Michelle. Hindi ko kaya yun. Ay, gabi-gabi na lang, ayan ang parati mong sinasabi. Kung ako sa'yo, wag mo na lang isipin ng lalaking yun. Ay, tama nga ako sa iniisip ko noon na walang magandang idudulot ang lalaking yun sa'yo. Sabi pa nito. Dahil sa mga sinabi ni Michelle, ay mas lalong naiyak si Vivian. Sana pala hindi na lang ako nagpautos sa kanya. Hindi na lang sana ako naniniwala sa mga sinabi niyang babalikan niya ako. Sana hindi na lang ako nagpadalos-dalos sa mga desisyon ko. Wika niyang umiiyak pa rin. Yumakap sa kanya si Michelle. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Alam mo naman ang trabaho ni Dave, di ba?
Ipiniliwanag naman niya sa'yo ang lahat, kaya magtiwala ka lang sa kanya. Nagtitiwala naman ako sa kanya eh. Hindi ko lang mapigilan ng sarili na alalahaning iiwan niya ako. Alam kong walang kasiguraduhan ng relasyon namin. Baka nga'y may iba na siya agad eh. Paliwanag niya. Narinig niya ang buntong hininga ni Michelle. Ay nako, kung ako sa'yo, hindi na ako mag-aalala. Babalik din si Dave. Kung mahal ka niya, kahit abutin pa ng ilang years, babalik yun sa'yo. Sabi ni Michelle. Dahil sa huling sinabi ni Michelle, kahit papaano ay nakaramdam siya ng gaan ng loob. Ngunit lumipas ng ilang mga buwan ay kahit text o tawag man lang na galing kay Dave ay hindi man lang siya nakatanggap ni isa. Nung unay, inintindi niyang walang time si Dave pero sumobra naman yata yun kaya nawala na ng pag-asa si Vivian na balikan siya ni Dave. Maagang nagising si Vivian dahil may dating na order nga sa isang online shop. Uminom na rin siya ng gatas at binigyan niya ang kanyang sarili ng katiwasayan. Vivian! Sigaw yun ni Michelle mula sa sala. Simula nung buwan na nalaman niyang buntis pala siya, hindi na siya hinayaan ni Michelle na mag-isa lang sa bahay niya. Nag-alala rin ito sa maaari niyang gawin kaya parati siya nitong binabantayan. Michelle, huwag kang sumigaw dyan. Halika dito sa sala. Sigaw nito ulit. Nagmadali naman siyang pumunta sa sala. Nadatnan niya si Michelle na hawak nito ang sariling cellphone. Ano ba? Tanong niyang naiinis na rin. Sa ilang buwan niyang dinadalang pagbubuntis ay alam niyang may nagbabago sa kanyang pag-uugali kaya minamabuti niyang maging marahan sa bawat galaw niya. May sasabihin ako sa iyo. Siguro, bad news siguro to para sa iyo. Kwento nito. Umupo si Vivian sa tabi ni Michelle. Ano ba kasi yun? Naiinis niyang tanong. Umupo ng maayos si Michelle at tumingin sa kanya. But promise me first na hindi ka maggalit sa akin? Tanong nito na parang nagsusumamo. Tumango naman siya ng konti. Okay, eto na. I told Lorenzo that you had a baby. Di ba siya yung ex mo nung college? Sabi nito. Dahil sa sinabi nito ay para bang manganganak na lang yata siya nang wala sa oras. Ha? Ano naman bang pumasok sa kukote mo? Matagal na kaming wala niyan. At saka, kinuwento mo pa talaga? Naiinis niyang tugon. Tumayo siya para iwan si Michelle. Hindi kasi yun ang inaasahan niya. Tungkol kay Dave ang gusto niyang marinig sa bibig nito. Wait, Viv! Tumayo na rin si Michelle. Nasa likuran niya ito. Muli itong nagsalita. Si Lorenzo kasi itong una nagkumusta sa'yo. He even asked a lot of questions. Akala ko nga akong kukumustahin niya. Ikaw pala. Sabi pa niya kung hindi lang kayo naghiwalay noon, madami na nga siguro kayong anak. Naghiwalay sila nung dati mong best friend. At ang sabi, mahal ka pa daw ni Lorenzo. Mahabang paliwanag nito na siyang nagpatigil ng kanyang mundo. Unti-unti niyang nilingon si Michelle. Nakakulot ang kanyang noo habang nakatitig sa mukha ng kanyang kaibigan. Hindi ka pa nagsisinungaling? Tanong niya. Malay niya ba? Hindi niya dapat yung tinanong dito. Kung gusto mo, basahin mo ang convo naming dalawa. Okay lang naman eh. Dito oh. Sabi nito. Inilihad sa kanyang harapan ang kanyang cellphone. Maya-maya ay binasa niya nga. Nang matapos ay hindi makapaniwala niyang ibinalik kay Michelle ang cellphone nito. See? Pagsasalita ni Michelle. Kinatitigan niya lang ang kanyang kaibigan. Nabasa mo naman diba na gusto ka rin niyang makita? Wala namang masama doon kung magkita kayo. Total, wala na kayo matagal na. Ano ka ba? Ano na lang sasabihin ng mga tao, Michelle? Na nakipagkita ako sa ibang lalaki? Makipagkita ka lang, Viv. Wala naman kayong gagawing masama na Lorenzo eh. Unless, isa sa inyo ang binabalak ang bagay na yun. Huwag na lang siguro. Imporma niya. Nang tumingin sa kanya si Michelle at makita kung anong reaksyon sa mukha nito ay alam niya may ginawa na naman itong hindi niya magugustuhan. Teka, huwag mong sabihin. Bukas, makipagkita ka kay Lorenzo sa Mozart Hotel. Imporma nito. Dahil sa ginawa nito ay hindi niya maintindihan kung ano ba dapat ang mararamdaman niya. She's going to meet her ex-boyfriend. Isang linggo nang lumipas at finally, makakauwi na rin si Dave sa Pilipinas.
May 4 na buwan siyang bakasyon, pero sa 4 na buwan na yun, he will figure out kung magtatrabaho pa ba siya o mag-focus na lang siya sa bagong buhay na mayroon kasama si Vivian. Miss ko ng pinakamamahal kong babae, sabi niya sa kanyang sarili. Nasa himpapawid pa sila ngayon, pero hindi niya maiwasang mag-alala na baka hindi na niya nadatnan si Vivian na mahal pa rin siya nito. Alam mo pare, kung hindi lang ganitong setup ng trabaho natin, hindi ko mamimiss ng sobrang pamilya ko. Panimula ni James. First time nilang magkasama sa iisang eroplano. Lumingon siya dito at mapait na ngumiti. Malapit naman na ang bakasyon natin. Kaya nga lang, konting oras lang. Hindi rin natin alam na sa pagbalik natin dito ay baka maraming buwan na naman ang lilipas bago tayo makakauwi. Namimiss ko na ang mahal ko eh. Mahal mo? Naku, baka may nakita ng ibang lalaki doon. Ganyan pa naman ang mababae, mapusok. Ibahin mo si Vivian, James. Gama ko na ako lang ang mamahal niya. Pero sana nga hindi niya ako ipinagpalit sa iba. Sana nga. Tugon na lang ni James. Dumating na nga ang araw ng pinakahihintay ni Dave ang makita niya ulit si Vivian. He prepared himself. Marami na rin siyang pinamiling mga prutas at iba pang pagkain. Bumili rin siya ng bagong sasakyan na ibibigay niya dito. Ngayon, sigurado na ako sa desisyon ko, Vivian. Alam kong walang kasiguraduhan ng relasyon natin. Pero ngayon, ay gagawin ko na itong opisyal. Hindi na kita bibitawan pa. Sabi niya habang nagmamaneho papunta sa bahay ni Vivian. Excitement ang nararamdaman ni Dave. Ang katagalan niyang makita ang mahal na babae ay hindi na yun magtatagal dahil malapit na si Dave. Alam niyang marami siyang dapat sabihin dito at magpapaliwanag pa siya dito. Sa ikalawang pagkakataong to, hindi na kita iiwanan pa ng matagal aking mahal. Sabi niya sa kanyang sarili. Ilang minuto pang lumipas, ay nasilayan niya ang bahay ni Vivian. Walang pagbabago sa bahay nito, pero naramdaman niyang may nagbago sa atmospira. Nagmadali siyang lumabas ng kotse habang daladala ang malaking bouquet ng bulaklak. Nang nasa gate na siya, si Michelle ang sumalubong sa kanya. Sa pagkakita nito sa kanya ay pagkagulat ang namayanig sa buong ekspresyon nito. Dave? Nauutal na sambit nito sa pangalan niya. Bakit hindi ka nagsabi na darating ka pala? Tanong nito, nahalata sa boses nito ang hindi makapaniwala. Ngumiti lang siya kay Michelle. Si Vivian? Nakangiting tanong niya dito. Nasa loob siya ng bahay. Imporma nito. Napansin ni Dave na hindi mapalagay si Michelle kaya hindi na rin niya maiwasang magtanong. May problema ba? Tanong niya dito. Hindi umimik si Michelle kaya inisip niya agad na mayroong problema. Michelle, may problema ba? Tanong niya ulit. Tumingin sa kanyang diretso si Michelle at nang matitigan niya ito'y nagulat siyang nakakunot na ang noo nito. Alam mo bang ginawa mo sa kaibigan ko? At ngayon na bumalik ka ay parang hindi mo siya sinaktan ng sobra? Hoy Dave, iniwan mo si Vivian na hindi mo man lang binibigyan ng assurance. At tingnan mo, maraming buwan siyang nalungkot. Maraming buwan siyang laging umiiyak. Nag-aalala siyang baka hindi ka na babalik o iiwanan mo na talaga siya. At ngayon na nandito ka na, nakangiti ka lang. Galit na galit ako sa iyo, Dave. Mahabang sabi nito. Dahil sa maras na pagsasalita nito napaatras si Dave. Hindi kita maintindihan, Michelle. Bumalik nga ako para magsimula kaming dalawa ulit. Okay? Magpapaliwanag ako sa kanya ngayon. Kaya papasukin mo ko sa loob ng kanyang bahay. Well, hindi kita pipigilan. At least nasabi ko na rin sa wakas ang matagal ko ng kinikimkim. Galit nitong sambit. Tumabi ito para bigyan siya ng daan. Hindi na rin siya nagsayang ng oras pa. Nagmadali siyang pumasok sa loob ng bahay ni Vivian. Ngunit nang buksan niyang pintuan ay isang eksena ang hindi niya matanggap na makita. Dave? Sambit ni Vivian ang makita siya nito. Pero hindi kay Vivian si Dave nakatingin kung hindi sa kanyang kapatid habang nakatayo ito. Lorenzo? Hindi makapaniwalang sambit niya sa pangalan nito. Bakit ka nandito? At anong ginagawa mo sa pamamahay ni Vivian? Nalilitong tanong niya. Hindi sumagot sa kanya si Lorenzo. Bagkos, nakatingin na ito sa kanya na para bang sinusubok siya.
Bumaling ang tingin ni Dave kay Vivian at mas lalo siyang nagulat nang makita ang tiyan nitong malaki. Vivian, buntis ka? Sinong ama niyan? Naguguluhang tanong nito. Sa mga oras na yon ay hindi niya alam kung ano bang dapat ng kanyang gagawin o dapat ba niyang maramdaman dahil naguguluhan siya sa nangyayari. Napaatras siya nang wala sa oras. Tumingin sa kanya si Vivian na para bang hindi alam kung anong gagawin. Saglit lang din ay pumasok si Michelle. Sana hindi maling iniisip ko na naguguluhan kayong lahat sa nangyayari ngayon. Sabi nito na para bang alam na nito kung anong mangyayari. Dave, bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka? Tanong ni Vivian sa kanya. Nanginginig ang tuhod ni Dave pero nagsalita siya. Sinong ama ng pinagbubuntis mo, Vivian? Si Lorenzo ba? O ako bang ama niyan? Sabihin mo sa akin, Vivian. Giit niya. Hindi nakinig si Vivian sa kanya. Pumunta ito sa sofa. Marami tayong dapat pag-usapan, Dave. Kung paiiralin natin ang pagkalito at galit, ay walang patutunguhan yon. Ikaw ang unang magpaliwanag sa ating dalawa ngayon. Paliwanag ni Vivian. Umupo na rin si Lorenzo, pero hindi sa tabi ni Vivian. Kaya kong magpaliwanag sa iyo, pero hindi ditong nandito si Lorenzo. Bakit pa natin patatagalin? Kung pwede naman ngayon na. Wala tayo sa drama ng telebisyon para magpaligoy-ligoy pa. Giit naman ni Vivian. Sa katunayan ay tama naman ito. Wala siyang magagawa kung hindi ang sundin nito. Okay, una sa lahat ay humihingi ako ng kapatawaran dahil sa haba ng buwan o panahon ay hindi ako nakapag-text o tawag man lang sa iyo. Ang trabaho ko sa Opano ay complicated. Bawal din kami mag-cellphone kapag nasa oras kami ng trabaho. Wala lang time para sa cellphone kasi ipapahinga ko na lang. And I'm so sorry for that. At sorry din kasi hindi ako nagbigay ng assurance sa ating relasyon. Pero mahal kita, Vivian. Mahabang paliwanag niya. Tumingin siya kay Michelle. Tumango ito sa kanya para magpatuloy siya. Lumapit siya sa kinalalagyan ni Vivian. Humarap siya dito ngayon. I'm so sorry kung pinag-alala kita ng sobra, Vivian. But now, rest assured na hindi na yun mangyayari pa. Dahil bibigyan na natin ng assurance ng relasyon na to. Sana mapatawad mo ko. Dave, mahal kita ng sobra. Pero hindi ko na kayang masaktan mo pa ulit. I know na mauulit pang bagay na to kahit sabihin mong hindi mo ako iiwan pa ulit. Final na lang desisyon ko na hindi na kita bibigyan pa ng isa pang pagkakataon dahil nakamove on na ako. Paliwanag ni Vivian. Dahil sa mahabang lintayan ni Vivian ay napaluhod na lamang si Dave. Sa mga oras na yon ay hindi niya alam kung tama pa bang ipilit niya ang kanyang nararamdaman para dito. So, hindi akong ama ng pinagbubuntis mo? Tanong ni Dave. Nagbabaka sakali siyang sasabihin ito ang totoo. Bago sumagot si Vivian ay tumingin ito kay Lorenzo. Hindi. Hindi ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko, Dave. Si Lorenzo ang ama nito. Sabi nito habang umiiyak pa rin. Nagpalingo-lingo si Dave. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nagmakahaw si Dave sa harapan ni Vivian. Vivian, sabihin mong hindi totoong mga sinabi mo. Pagsusumamo nito. Bagaman ilang minutong lumipas, ay hindi binawi ni Vivian ang kanyang sinabi. Napayuko na lamang si Dave. Katahimikan ang namayanig sa kanilang lahat. Walang gustong umimik, walang gustong gumalaw, at walang tigil sa pag-iyak si Dave habang nakayuko pa rin. I'm so sorry, Dave. Huling sabi ni Vivian, tumayo na ito para umalis na. Tatayo na rin sana si Dave para umalis na natigil silang lahat nang biglang sumigaw si Michelle. No! Sigaw nito na umalingaw sa buong paligid. Silang tatlo'y napatingin kay Michelle. Bakit, Michelle? I'm so sorry, Viv. Hindi ko kayang makitang may nasasaktan o nakakasakit ni isa man sa inyo. Wika nito. Napahinto na rin si Vivian at naalarma ito. Michelle, tama na. Hayaan mo na lang ako sa desisyon ko. No! Dave, ikaw ang tunay na mahal ni Vivian. Naguguluhan lang siya sa mga nangyayari at ikaw din ang totoong ama ng pinagbubuntis niya. Si Lorenzo, ex-boyfriend lang yun ni Vivian. Bumisita siya dito. Paliwanag ni Michelle. Dahil sa mga revelasyon ni Michelle,
ay nabuhay ng loob si Dave. Tumingin siya ng diretso kay Vivian. Vivian, sweetheart, please. Alam kong mabilis ang pangyayari, pero mahal kita. Totoo bang mga sinasabi ni Michelle? Tanong niya dito. Nagsusumamo siyang kupirmahin niyon. Bagaman ay hindi nagsalita si Vivian. Tumingin lang ito sa kanya habang umiiyak. Muling naging tahimik ang paligid. Totoo ang mga sinasabi ni Michelle. Kwento sa akin ni Michelle ang lahat. At nandito ako para sabihin kay Michelle na gusto ko siya. Hindi ako naparito para makapagbalikan kay Vivian. Sinabihan lang ako ni Vivian na gawin ang gusto niyang mangyari na manahimik ako. Dave at Vivian, alam kong mahalin niyong isa't isa. Huwag na kayong mag-away pa. Mahabang pagsasalita ni Lorenzo. Lihim na nagdiwang si Dave. Alam niyang mahal na mahal siya ni Vivian. Ngayon, naiintindihan na niyang nagawa lang yun ni Vivian dahil nangungulila ito sa kanya. Vivian, sabi ni Dave. Lumingin siya dito at tiningnan niya ito sa mata na puno ng pagmamahal. Mahal kita, Vivian. Mahal na mahal kita. Ikaw lang babaeng minahal ko ng ganito. Magsalita ka, Vivian. I will listen to you. Sabi niya. Yumuko si Vivian at muli itong tumingin sa kanya. I'm so sorry, Dave. I think this kind of thing between us will never gonna work again. Huling sabi nito. Tumalikod si Vivian sa kanya. Siya naman ay natigilan sa sinabi nito na para bang gusto na rin niyang mawala ng buhay. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Masyadong mabilis at hindi niya inaasahan na yun ang sasabihin ni Vivian. Vivian, tanging nasabi na lamang ni Dave. Sa pagtalikod ni Vivian ay alam niyang wala na silang dapat pag-usapan pa. Nawala na rin siya ng pag-asa. Umalis si Dave sa bahay ni Vivian na punong-puno ng kalungkutan ng buong pagkatao niya. Para bang eto na rin ang huling hininga niya. Dave! Sigaw ni Michelle. Nasa labas na siya. Matamlay na matamlay. Bakit pa, Michelle? Si Vivian na rin ang bumitaw sa aming dalawa. Wala na akong pag-asa sa amin. Kung gano'n, hanggang doon na lang bang kaya mong gawin? Hindi mo man lang ba susuyo ng kaibigan ko? Alam kong sobrang mahal mo siya. At gano'n din siya sa'yo. You need to prove to her your worth, Dave. She needs you now. Ngayon, lugmok na lugmok siya. Alam mo bang gaano lang reaksyon niya dahil buntis siya? Ganon ang mga buntis, Dave. Mabilis lang magdesisyon pero hindi nila yung intensyon. Dahil gusto nilang nilalambing sila. Kaya puntahan mo si Vivian. Mahabang paliwanag nito. Nabuhayin si Dave sa mga sinabi niyo ni Michelle. Walang pasabi ay dinamban niya ng yakap si Michelle. Salamat, Michelle. Yumakap din sa kanya si Michelle. Saglit lang din ay agad siyang humiwalay at pinuntahan niya ang kwarto ni Vivian. Nang nasa kwarto na siya ay kumatok siya. Hindi nagsalita. Huwag mo muna akong kausapin, Michelle. Hindi ko pa kayang tanggapin ang lahat. Ganito ba talaga kapag mahal mong isang tao? Itataboy mo siya kahit ikakasakit mo? O dahil lang sa buntis ako, Michelle? Tama lang bang ginawa ko? Hindi ko kayang ipagtabuhin si Dave, Michelle. Bagaman kanina lang ay ginawa ko yun kahit gusto ko na talaga siyang yakapin. Mahabang pagsasalita nito. Magkahalong lungkot at sayang nararamdaman ngayon ni Dave. Muli siyang kumatok. Michelle, umalis ka muna please. Tumikim na muna si Dave bago siya nagsalita. Hindi ako aalis, sweetheart. Kahit ipagtabuyan mo ako, hindi kita lulubayan. Gagawa pa rin ako ng paraan para muli kang makasama. Paunang sabi niya. Hindi na nagsalita si Vivian sa loob ng kwarto nito kaya muli siyang nagsalita. Narinig ko mga sinabi mo. Mahal mo nga ako, Vivian. Naiintindihan naman kita eh. Kaya buksan mo ang pintuan para mag-usap tayo. Ayokong umalis dahil mahal kita. Kaya kitang ipaglaban, Vivian. Kaya kong ipakita sa'yo na worth it ako. Sandali siyang tumahimik. Narinig din niya ang pagbukas ng pintuan. Dave, mahinang sambit ni Vivian. Tiningnan niya ito sa mata. Ngumiti naman si Dave. Dito lang ako, Vivian. Hindi na kita iiwan pa. Gagawa pa tayo ng maraming memories together. Paliwanag niya. Walang pasabi niyakap siya ng mahigpit ni Vivian. I'm so sorry, Dave. I acted too weird.
paghingi nito ng kapatawaran, hinaplos lang ni Dave ang ulo nito at hinalikan niya kapagkuan ang noo nito. Sabihin mo sa akin, sweetheart, na mahal mo ako. Mahal kita ng sobra, Dave. Sambit nito. Dahil sa hudyat na yon ay pinasan niya si Vivian. Pumasok silang dalawa sa loob ng kwarto. Hindi tayo pwede ngayon, sabi ni Vivian. Hindi natin gagawin yon. Hahalikan lang kita dahil babawi ko sa mga buwan na lumipas. Alam mo bang walang araw na hindi kita iniisip? Talaga ba? Paninigurado ni Vivian. Inilagay ni Dave ng maingat si Vivian bago nito hinalikan ng mapusok at walang tigil. Nang magsawa siya sa kakahalik ay nagsalita siya. Magsimula tayong muli. Yung gusto nating relasyon na noon hindi natin parehas na bigyan ng importansya. Sabi niya. Tumango lang si Vivian sa kanya. Will you marry me, Vivian? Tanong ni Dave. Nanlaki naman ang mga mata ni Vivian. Agad-agad? Oo. Wala man akong dala ngayong singsing. Pero pinaghandaan ko ng kasal natin nung nasa aeroplano pa lang ako. Grabe ka naman. Giit ni Vivian. Tumawa lang si Dave. Muli siyang humalik kay Vivian. Vivian, kahit wala akong singsing ngayon, nais kong sabihin sa'yo na gusto kitang pakasalan. Will you marry me? Tanong niya ulit dito. Ngumiti si Vivian. Yes, Dave. I will marry you. Hiyaw nito. Nagkusang humalik sa kanya si Vivian. Isang buwan ang lumipas. Hindi pa nanganak si Vivian pero inaasahan na nilang sa susunod na buwan ay manganganak na ito. Kaya hanggang may oras pa sila ay inihanda na nila ang kanilang mga sarili dahil magpapakasal na sila. At eto na nga. Eto na ang araw na magiging opisyal na mag-asawa na silang dalawa. Uy, Viv! At last ikakasal ka na! Sabi ni Michelle na masayang-masaya pa yata sa kanya. Nasa iisang kwarto lang sila. Oo nga eh. Ang bilis ng panahon, no? Pero pa-choosy pa ba ako? Mahal ako ni Dave, Michelle. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Sabi niya. Humawak ito sa kanyang gown. Isang oras na lang ikakasal ka na, Viv. Nagsiselos na nga ako eh. Para kasing tatanda na akong dalaga nito. Giit nito. Tumawa si Vivian sa sinabi nito. Nakalala mo ba yung naging kaibigan ni Dave sa eroplano? Yung si James ba yun? Paninigurado niya sa pangalan nito. Yun nga. Sang-ayon naman ni Vivian. Para namang daming babae nun. Ang juicy mo naman. Naikwento pala sa akin ni Dave na like ka daw ni James nung unang kita pa lang niya sa'yo. Naku, ikaw na naman ang naging bugaw sa atin ngayon. Uwi ka nito na humahalakhak pa. Punong-puno ng kasiyahan ng puso ni Dave dahil sa wakas ay ikakasal na siya sa isang babaeng gusto niyang makasama araw-araw. Pare, ang ganda ng magiging asawa mo. Pero tingnan mo rin yung bridesmaid. Ang ganda rin niya. Bulong ni James. Naawa na lamang si Dave kay James. Nagagusto kasi ito kay Michelle. Pero mas focus si Dave sa kanyang bride. Kasabay niyang maramdaming musika ay nakasabay naman ang kasiyahan ng kanyang puso habang nakatiti kay Vivian na ngayon ay unti-unti nang naglalakad sa aisle. Ang ganda ng asawa ko. Sabi niya sa kanyang sarili habang nakatitig sila sa isa't isa. Habang nasa aisle pa si Vivian, inisip niya agad na susundan ng isa pang anak agad ang hindi pa man lumalabas na kanilang anak. Dave! Nabalik siya sa wisyo nang tinawag ni Vivian ang kanyang pangalan. Dahil sa kanyang malalim na pag-iisip ay hindi niya na malayo na nasa harap na pala niya si Vivian. Ang lalim naman siguro ng iniisip mo para sabihin ko sa'yo na wala na tong atrasan kung may plano ka dyan. Giit nito. Natawa na lamang siya sa sinabi ng kanyang asawa. Nang tinawag na sila ng pare sa harap ng altar ay sabay silang pumunta roon ni Vivian habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Lumipas sa mga oras ay nagpalitan na sila ng vow sa isa't isa. Sweetheart, una sa lahat, mainit kitang tinanggap bilang asawa ko. I can promise you na araw-araw tayong hindi mag-aaway. Pero hanggang dun lang yun ha. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. I promise you na ikaw lang iibigon ko hanggang sa huli kong hininga. Hindi kita iiwan. Hindi kita ipagpapalit sa iba.
Mahabang sabi ni Dave. Marami pa siyang sinabi sa kanyang vow at ilan sa mga yun ay pinanghahawakan niyang lahat para sa kanyang asawa at sa bubuuhin nilang pamilya. Tinapos nilang seremonyas ng kasal habang naghahalikan at dinig na dinig ang mga palakpakan ng mga taong dumalo ng kasal. I love you, Dave. Bulong ni Vivian sa kanya. Pumikit si Dave at muling hinalikan ng kanyang asawa. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-comment na rin sa ating kwento. Mag-subscribe na rin and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories. Hanggang sa muli, paalam!